Matapos maghain ng Certificate of Nomination and Acceptance ang Buhay Party List sa COMELEC, sa pangunguna ni dating House Deputy Speaker Lito Atienza, nagpahayag ito ukol sa kanilang patuloy na advokasya laban sa mga batas na sumusuporta sa kanilang tinatawag na godless society. Kabilang dito, binatikos ni Atienza ang panukalang batas sa divorce na ipinasa ng House of Representatives at pinasa sa Senado para sa deliberasyon. Dagdag pa rito, umaasa siya na hindi ipapasa ang divorce bill sa Senado. Pagmamalaki pa niya, ang Pilipinas ang natatanging bansa na walang divorce at abortion, na ayon sa kanya ay dapat ipagmalaki rin ng mga Pilipino. Matatandaang matapos ang kanyang pagkatalo bilang Vice President noong 2022, muling bumabalik sa politika si Atienza bilang bahagi ng Buhay Party List. Kilala ang Buhay Party List sa matinding pagtutol nito sa aborsyon at mga programang sumusuporta sa birth control. Dito ay giniit ni Atienza na ang divorce at abortion ay mga batas na laban sa buhay at hindi nila ito papayagan kung sila'y muling maihahalal. Maging ang mga programa para sa mga mag-aaral gaya ng pangpalakasan at pagiging atleta ay kabilang rin sa kanilang hangarin. Ang public schools dapat panggalingan ng tamang training and exposure para sa mga batang Pilipino. Panawagan naman ni Atienza sa mga botante na ang Buhay Party List ay may mga advokasya na sisiguraduhin na hindi magiging legal ang aborsyon sa bansa. Bukod pa rito, inihayag ng dati ring alkalde ng Maynila ang tungkol sa pangangailangan nitong mapaunlad ang lungsod maging ang mga mamamayan nito. Ang kailangan ng Maynila ay masipag na development-oriented mayor. Ano yung development orientation? Kailangan masipag, walang takot sa trabaho. Kung kailangan umutang ka, basta may tayo mo yung ospital na kailangan ng taong bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.